Okay, sino nga ba si Dadang? Raquel Dadang ay isang empleyado sa Sigurat Cuisine. Nagtrabaho sa ibang bansa as a DH, waitress at saka housekeeper. May iba-ibang karanasan sa buhay, may sadness at saka happiness. Nagsikap para umunlad, Sino si Dadang sa mga kaibigan? takbuhan, kwentuhan ng mga problema sa buhay. Hinihingan din minsan ng tulong kung may itutulong ako. Ano naman si Dadang bilang katrabaho? Sobrang strict ako. May asawa ka na ba? Ano ba yung sasagot ko dyan? Meron, walay, May anak? 3 sir. Naging mabuti ka bang ina sa mga anak mo? Opo. Mabuti, pero yung mga anak ko hindi lumaki sa akin. Yun ang pinakamalungkot. Kasi lumaki sila sa lola, ako na may nangiwang bansa, at nagtrabaho, kaya malayo din sa ang loob ng mga anak ko sa akin. Pero, ayun, tinuturing naman nila akong nanay at nirespeto din. Anong nangyari noong 2004 na may kinalaman sa mga busaya? Yung sumakay ko ng barko na Super Ferry 14, sumabog ito, buntis ako noon, tumalon sa dagat, buti na rescue kami agad. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa trahedyang yun na hindi ko talaga makalimutan ay sinave niya ako at blessed pa rin kasi andyan siya palagi sa buhay ko. Mula Maynila patungo sana ang Cagayan de Oro ang barko. 116 na katao ang patay dahil sa pagsabog sa lower deck nito. Karamihan sa mga biktima ay mga bata. Ano naman ang nangyari noong 2011 at bakit nalagay ang pangalan mo sa mga periodiko? 2011 nagtrabaho ako doon sa Libya sa pamilya ni Muammar Gaddafi. Na-rescue yung iba kong makasama dahil doon sa gera. Pero ako nagpaiwan dahil sa hirap ng buhay. Kasi kung uwi din naman ako, wala naman akong trabaho mapuntahan o wala man akong mapagkitaan. Kaya nagpaiwan na lang ako sa Libya, nagtiis. Hanggang sa natapos yung gera, umuwi ako dito sa Pilipinas. Sa mga trahedyang nangyari sa'yo, ano yung naidulot nito sa'yo? Lessons na always kapit lang talaga ni God para lagi kanyang isig kahit na maraming trahedya sa buhay mo. Paniniwala at saka tiwala sa Kanya. Balita namin nagtrabaho ka daw sa Days Hotel Toledo. Kailan ito at ano ang naitulong nito sa'yo? Nag-start ako ng trabaho sa Days Hotel Toledo last 2012 through Ople Center kay Ma'am Tots. Si Ma'am Tots ang sa amin para makilala namin si Sir James Concepcion na employer ko dun sa Days Hotel Toledo. Ayun, natulungan din naman ako para mag-growth yung skills ko bilang isang hotelier. Balita namin gumagawa ka daw ng siopaw. Opo, siopaw. Parang siya, Libyan style na bread. Pero sa atin, tinatawag dito yung bread siopaw. Sa ngayon, anong trabaho mo at masaya ka ba? Sa ngayon, trabaho ko is food service supervisor sa Sigurat Cuisine. Masaya naman po ako kasi mayos naman yung mga katrabaho ko, yung manager ko, lalo-lalo na yung mga yung employer namin, andyan palagi. Tapos, ayun, kahit sa pandemic, hindi kami binitawan, nandun pa rin siya. Kahit walang kita, sinasahuran pa rin kami. Maraming salamat sa Sigurat Cuisine. Ano yung naipundar mo sa ilang taon mo ng pagkatrabaho? Naipundar ko sa ilang taon. Yung sasakyan, pero nasa kapatid ko ngayon siya yung gumagamit panghanap buhay niya. Tapos, dahil dun sa sasakyan na yon, kumbaga,
may tubo siyang bahay. Tapos ako naman ngayon, ongoing pa yung bahay na pinapatayo. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makausap ang may-ari ng kumpanya, anong gusto mong sabihin? Sir, salamat sa lahat. Sir James Concepcion, salamat sa lahat na itulong nyo sa amin, sa mga empleyado, lalong-lalo na nung nag-pandemic at hanggang ngayon nandito pa rin kami. Hindi nyo kami binitawan at hindi din kami bumitaw. At patuloy pa rin ang laban sa buhay, sa negosyo. Sana po magtagal pa tong Ziggurat Cuisine po. Kung makakaharap mo naman yung batang ikaw, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang sabihin ko ay sana hindi naging matigas ang ulo mo at yung kinig ka sa nanay mo, na wag pumunta dito sa Manila para magtrabaho. Sana hindi siguro siya na maagang nag-asawa at naranasan yung hindi makakalimutan yung trahedya na nangyari doon sa Super Fair 14 na binulga kami. Masyadong nag-worried yung nanay ko at saka tatay ko. Kung bibigyan ka ng pagkakataong balikan ng nakaraan, kailan ito, saan at bakit? Well, nakaraan, yung nagtrabaho ako sa Abu Dhabi. Yun ang gusto kong balikan na yung, kumbaga, itama yung mga mali na ginawa ko sa buhay. Kailan ka huling umiyak? Umiyak ako nung na-disgrasya yung panganay kong anak sa motor. Sabi ko, Lord, ito na yung parang masakit na talagang umiyak ako sa Panginoon na masave na walang ma-fracture yung anak ko. Pero thanks God na wala naman. Ano ang nakapagpasaya sa'yo ngayon? Syempre yung mga anak ko nagpapasaya sa akin. Kahit single parents ako, masaya pa rin naman. Sila lang yung bukod tayong nagpapasaya sa akin. At lumalaban sa buhay ng dahil sa mga anak ko. Kung may isang tao kang gustong makausap, buhay man o patay, sino yon at anong sasabihin mo sa kanya? Papa ko. Kasi kaya gusto kong sabihin sa kanya na kung hindi na lang sana siya na masyadong mabisyo, single, siguro buhay pa siya. Hindi siya maagang namatay. Kasi namatay siya 53 pa lang ang edad Nagkaroon siya ng komplikasyon. So hindi namin siya nasama, hindi nakita ng mga apo niya na matagal. Anong gusto mong sabihin sa nanay mo kung makakarap mo siya ngayon? Na sana sorry sa mga sakit ng ulo. Salamat sa mga pagsakripisyo mo sa mga anak ko, sa pamilya natin. Marami man tayong mga ups and downs, pero andyan ka pa rin, gumagabay. Ngayon, wala na akong mapagsumbungan, makausap, o nag-a-advise kung mayroon na akong problema sa buhay. Ikaw lang kasi yung parang kaibigan ko. Kasi wala naman ako ibang mapagsabihan sa mga problema. Kumbaga, ikaw yung nanay at saka kaibigan ko sa lahat. Sana binigyan ka pa ng mahabang buhay. Pero siguro, plan na rin ni Lord na para tumayo ako sa sarili kong paa. Yun. Bilang pagtatapos, anong gusto mong sabihin sa mga solong ina na nagtataguyod ng kanyang pamilya? Laban lang. Habang may buhay, may pag-asa. Masaya at malungkot. Laban lang para sa mga anak natin.